Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na araw na naman sa inyong lahat. Ano kaya ang laman ng ating episode ngayon dito po sa ating Subscribers Hilakbot Stories? Tatlo ang ating nakita dito at itatampok po natin ang mga kwento ng mga sumusunod na ibinahagi sa sindakstories2008@gmail.com. Mga short stories, mga one-shot stories at yung isa po dito, lalo na ang ating first sender, ay meron po siyang inattach na photo. So eto na ang kanilang kwento. Magandang araw sa inyo, Sir Red. Ako po muli ay si Liza. Bata pa lamang po ako ay mahilig na talaga ako na manood o kaya ay makinig ng mga tungkol sa mga katatakutan. Pero sa totoo lamang po, matatakutin akong tao. Marami po akong karanasan na nakakahilakbot at marami na din akong mga nadinig na mga kwentong katulad nito sa iba't ibang mga tao na nakakasalamuha ko. Dahil pagdating talaga sa mga ganito, seryoso ako talagang nakikinig. O seryoso po talaga akong nakikinig. Tulad na lamang po ng ibinahagi kong kwento o ibinahagi ko naman po na kwento tungkol sa panganay na anak ko, nursing student po siya. So ganito ang naging takbo ng istorya. Ang aking anak po ngayon kasi ay nagtitraining sa iba't ibang ospital at kung saan-saan din po kasi silang na-assign. Hanggang may isang araw na na-assign sila ng CI nila doon sa isang private hospital sa bandang Rizal. Noong una, Sir Red, ay wala naman daw po siyang nararamdaman doon, pero nung ikatatlong araw po niya na duty, doon na nga daw po siya nakaranas ng hindi niya maipaliwanag na kababalaghan. So ang sabi pa niya dito, bawat grupo po kasi nila ay dala-dalawa sa bawat team. So dalawa po silang na-assign sa third floor at sa third floor, marami na pong sabi-sabi ng mga kasamahan nila na meron daw pong mga nanggagayang elemento at ang karamihang ginagaya po ng mga ito ay yung mga CI nila. Madalas daw po ay nakikita ng guard na may babaeng nakaputi at mahaba ang buhok sa may bintana. Nakasalubong daw po nila ang CI nila nung binati at kinausap daw nila ito ng dire-diretso lang ng lakad. Okay, wait lang. Na dire-diretso ko nga. Ito kasi nakikita nyo dito sa ating video. Katulad dito, sabi niya, may isang araw kasi na nasa lubong daw po ng anak ko yung CI nila at nung binati o kakausapin sana daw nila, dire-diretso lamang ang lakad. Hindi daw ito nagsalita at hindi man lang lumingon. Kaya nagtataka daw po sila, yung anak ko at yung kasama niya, pero dahil nga naghahabol na rin sila ng gagawin for that day, binaliwala na lamang daw po nila ito, Sir Red. And then after po ng ilang minuto, pagbaba nila sa elevator, naabutan nila ang CI nila sa first floor ng nursing station habang kinakausap yung ibang mga naka-duty na nurse. Nagtaka sila kasi ang bilis naman pong makababa ng CI nila kung ganun at lalong-lalo na hindi ito pwede kung hagdan ang ginamit niya. Sila ang nag-elevator, so needless to say sila dapat ang mauuna. Nagkatinginan na lang daw po silang magka-team. Meron po pala akong photo na inattach dito, Sir Red, at kuha po yan ng guard sa labas ng building at ito yung sinasabi ko na babae na nakaputi at mahaba ang buhok na nasa bintana. So sabi dito, ito yung kuha ng guard sa labas ng building sa may bintana ng third floor bandang 3:00 ng madaling araw. Dahil
may naririnig daw po silang kalabog kaya naisipan na lamang daw pong tingalain ng guard at kinunan ang bahaging iyon. So nakikita nyo dito sa ating video guys na ito nga meron pong inattach na photo dito si Liza at kung ating susuriin ito po daw yung nakita nila na imahe na atin pong i-incorporate din sa ating editing at ngayon ito pagmasdan nyo ayan daw ang itsura. Alam mo yung parang ganun sa mga sa mga Japanese horror, yung mga film nila. Di ba parang si Sadako. Ayan di ba? Kung iso-zoom ko pa, ayan. Ayan, may kita nyo ngayon dito sa ating video. Ayan. So, kayo ba? Ano bang take ninyo dito sa photo na ito na isa daw po sa mga makapagpapatunay sa hauntings dito po sa isang privately owned na ospital sa bayan or sa probinsya ng Rizal. So ayan, kung sakaling katulad lang din kayo halimbawa ng mga, alam mo yun, mga senders po natin, huwag kayong mag-atubili, magdalawang isip na isend din ninyo sa amin yung attachment, yung mga photos, videos, hindi lang para patunayan, kundi parang magkaroon lang tayo ng visualization doon sa kinikwento ninyo katulad ng ginawa po ni Liza. Maraming salamat sa iyong pag-send ng email at ng photong ito. At hindi lamang yan, si Liza po marami po siyang sinend na kwento at abangan nyo na lamang guys kung saan banda na compilation sa mga episodes natin ito gagawin. Napalabas tuloy nanonood ng MPL. But anyway, ito na nga ang ating susunod na istorya at hindi na tayo masyado mag-e-elaborate tungkol kasi dito sa mga sinasabi natin na mga pagpapakita, mga haunting sa ospital. Self-explanatory talaga yan. Alam na ninyo kumbaga. At kung sakali man na kayo, meron din kayo experiences tungkol sa mga ganito, mga hospital ghost stories, isa nyo lang yan sa sindakstories2008@gmail.com. At sabi ko nga sa inyo, alam nyo na yan, kadalasan infested talaga ng ghost ang isang lugar. Hindi natin isi-single out itong ospital sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga solid HTV positive listeners. It's just because, sabi ko nga, kadalasan kapag kung saan marami yung namatay, kumbaga incorporated siya sa mga inclined sa mga death of so many people, so many individuals, diyan madalas kaysa sa hindi. Talagang meron at merong mga ganitong klaseng mga pagpapakita ng mga hindi maipaliwanag na mga kaluluwa o hindi maipaliwanag ng mga kababalaghan na dulot ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Anyway, ito naman tayo sa kwento na ibinahagi sa atin ni Del. D-E-L-L. Sabi niya dito, good evening sa inyo Sir Red. Ako nga po pala si Del. Pero wala po akong alagang salagubang. Ano ba naman to? Ito, ewan ko dito kay Del kung anong pinaggagawa. Sabi niya dito, actually third story na daw po niya ito. Una yung cursed bar at pangalawa yung multo sa mga private pool. So ito daw kanyang third story namang ito ay naganap sometime sa pagitan ng 2001 and 2002. Sa pagitan ng, so ano yun, 2001.5 gano'n. Kasi nga di ba, sabi mo ng sometime in 2001, gano'n na lang, 2002. Kasi nung time na ito, sa pagitan nito, ay nag-work daw siya bilang isang hardware store o nagtrabaho siya sa isang hardware store bilang sales utility clerk sa electrical station. At hindi na po natin daw babanggitin kung saan daw itong lugar o anong mall, sabi niya. So sa month ng October daw iyon, dito siya naka-experience ng kakaiba. Yung unang paramdam sa akin, ito yung time na nag-CR kami ni Eric, who is my best friend. Kasabayan ko palagi yan sa work. So nung nag-CR kami, nagkakatuwaan pa kami at nagkikwentuhan sa CR. Malakas ang boses namin noon at nag-aasaran pa nga. Nakasarado po yung CR, Sir Red. Pero
nakasarado yung CR, Sir Red, para walang makarinig sa amin. So i-describe lamang daw niya yung loob ng store. Entrance, pagpasok mo dun, makikita mo daw agad yung cashier. Tapos yung hardware store at sa kanan na yung customer service at katabi nun ay yung paint station. Sa likod ng mga hardware, yung electrical station at ang pinakalikod may pinto na papasok sa guard locker. So susunod ay yung room ng employee, male locker, tapos yung sa mga female locker na, and then yung CR. Ang dulo ay yung mess hall. So ito na nga. Dalawa lamang kami sa CR ni Eric at nagtatawanan. Nang bigla po ay may umubo sa isa sa loob ng cubicle. Sa isa sa mga cubicle na nasa loob ng CR. Tapos, ang ipinagtaka lamang po namin, higit doon sa pag-ubo sa loob ng cubicle, ay meron pong nag-flush ng toilet. Siyempre napahinto kami sa pagkikwentuhan at sumenyas pa ako na huwag siyang maingay kasi may ibang tao pala. So nasa harapan kami ng salamin at nag-aayos pero hindi pa rin po lumalabas yung taong iyon. Dito kami nagsenyasan. I-check kung sino yung tao sa loob. Pero nung ginawa namin iyon ay laking hilakbot talaga namin, Sir Red, dahil walang tao. Hanggang sa lumabas na kami ng CR na nagtataka kung ano ang narinig namin at sabi pa nung kasama ko, baka multo. Lumipas ang oras hanggang sa nag-break time, nagulat kami dahil may nakatirik na kandila sa tapat ng pinto ng male locker room. Ang sabi nung guard nung tinanong namin, death anniversary daw ng dating manager ng store at dun daw siya namatay sa mismong tapat ng male locker. So sabi dito, isang PS lang, sabi niya, for info lang ito, pero sana Sir Red, wag nyo na pong ibahagi, sabi niya. Ay ganun? Okay, sige. Wag na daw natin ibahagi, sabi dito ni Del, kasi nung ni-rundown ko siya, parang may something, hindi lang private parang hindi siya ka-share. Oo, parang tinatago ata ito ng store nila doon. But anyway, maraming salamat sa iyo. Buti na lang ganyan. Oo, buti hindi ko binasa. Kala ko kasi karugtong, sabi PS for your info lang at wag ibabahagi. Basta nung 1996 to 1997 daw, yun, basta, yun. Meron daw nangyari dyan. But anyway, maraming salamat dito. Sana mas naidetalye pa, mas tinanong nyo pa si guard. Kasi parang mas gusto ko pang malaman, ano yung naging sanhi ng kamatayan? Ano ba yan? Dun daw sa tapat ng male locker, so ibig sabihin inatake sa puso, something like that, diba, yung mga pwede natin na dugtong na kwento tungkol dyan or kung ano pa man. Sana nagtanong, diba, sana tinanong nyo to, Del, para malaman natin, binaril siya dyan sa harap ng parang ganon, kung bakit hindi siya matahimik, diba, parang ganon. But anyway, very unusual or normal na ba sa inyo, just in case kung halimbawa nangyari man lang din sa inyo itong nangyari kina Del at sa kaibigan niya, ano kaya yung magiging first na reaction ninyo, di ba? Lagi-lagi na rin mag-cubicle, di ba, mga ganyan. And come to think of it, lagi nilang sinasabi ito na hindi daw nakakawala sa mga paranormal phenomenon ang mga katulad nito, lalong-lalo na mga CR. It's just because sa mga elementong naririyan. Ano ba yung mga naririyan commonly? Alam nyo na, yung tubig, which is elementals kung ituring po yan sa paranormal, and yan daw po yung nakakapag-magnet paminsan ng mga katulad niyan, yung mga entity na hindi matahimik. So parang ganon. And the fact na meron ding salamin, di ba yan, alam mo na kapag salamin, lagi sinasabi, portal daw yan, di ba? Mga ganon. Anyway, maraming salamat sa mga nag-send na unang dalawa. At eto naman, diretsuhin na natin. Pasensya na kung halimbawa ay diretso talaga nating raratsadahin itong kwentuhan na ito dahil sabi ko sa iyo, ayaw kong mabitin ka at baka sumakit ang iyong puso. Okay, baka madulas ka na sa pagkakakapit niyan, paghihimas ha. Anyway, ito, sabi naman si JP naman daw ito. Sabi niya, New Manila Ghost Story ang kanyang tinitulo dito. Kung yung matatandaan, si JP,
At kung talagang ikaw ay solid na listener natin dito, siya yung cyclist na nagbike sa Bulacan at nakaengkwentro ng something paranormal na dulot yata ng engkanto sa DRT. Sa ano ba yung Doña Remedios Trinidad, yun ata yun, di ba? So ito naman daw ay iba naman. Nangyari ito ngayong taon lamang daw. Isa na namang nakakakilabot na engkwentro sa mundo ng paranormal. Nagplano kami na dalawin ng kaibigan kong galing ng Saudi na nananatili doon bilang OFW. So 6 nga pala ang palayaw niya. Malalim kasi yung pinagsamahan namin ni Sixto. Tinuring ko na rin siya bilang kapamilya, kaya naman masaya at talagang excited ako na dalawin siya sa bago nilang inuupahang bahay sa San Juan City. Para syempre makapag-catch up tungkol sa maraming mga bagay. So niyaya kong sumama sa akin sa biyahe yung kababata ko na tawagin na lamang natin sa pangalan na Bart. Sa isip ko, total ay may bisikleta din naman si Bart at magkakilala din naman sila ng bibisitahin ko na si Sixto, kaya nagpasama na lang ako sa isang maikling night ride. Nung umalis kami ni Bart sa bahay, nung gabi, pagkatapos ng hapunan, so binisikleta ko muna ang papunta sa bahay ni Sixto at nakarating naman kami doon ng walang aberya at nakapagkwentuhan kami. Hanggang sa madaling araw na nang magpasya na kaming umuwi pabalik ng QC at nagpasya na ngang dumaan sa New Manila na isang shortcut pabalik ng E-Road o sa E. Rodriguez dahil dun daw yung way niya pauwi ng bahay. Napakadilim at watak-watak na ilaw ang naroroon sa kalsada ng New Manila. Partikular na sa dinaanan naming kalsada doon sa Broadway Ave. So para sa mga nakadaan na sa mga magkakatabing kalsada na ito, so Broadway, diretsuhin pa hanggang sa eto na ang tutumbukin Balete Drive. Alam naman ng lahat na pagkagat ng gabi, lahat ng motorista na napapadpad dito sa mga kalsadang nabanggit ay bumubusina hanggang sa makalabas ng E. Rodriguez. Naaalala ko nga nung gabi na kami naman ni Bart ang napagtripan ng mga elemento at kaluluwang ligaw na nananatili pa dito sa lugar na ito. Sa kabilugan pa nga ng buwan, habang tinatahak namin ang kahabaan ng madilim na kalsada ng Broadway Ave, dito ay nakaramdam ako ng hindi ko maipaliwanag na kaba. Nang makarating kami sa hanay ng mga lumang mansyon sa gawing kaliwa, bigla akong nakaramdam na ang daming pasugod at nagmamasid sa amin. So bigla ako nakaramdam ng pagkataranta kaya nilingon ko ang paligid. Pero wala ni isang nilalang na nakita ako doon bukod sa aming dalawa ni Bart. Bilang ako ngayon nasa likod, ramdam ko din na para bang merong humahabol sa amin at sa sobrang takot, sinaklob ko na yung hood ng windbreaker ko kahit pa may suot akong helmet. Sumigaw na lang ako ng, "Makikiraan lang po, pasensya na po kung naistorbo kayo, makikiraan lang po kami." At si Bart, bilang matatakotin sa paranormal ay busina na rin ng busina. Nakapagtataka nga nung oras na iyon dahil sabi ko nga, bukod sa kabilugan ng buwan, walang dumadaan na ibang sasakyan, motor, bisikleta o kahit tao man lang sa paligid. Nang makalagpas at makalabas na kami ng main road, biglang dun na po talaga na umingay at nagbalik kami sa totoong mundo. Parang tuloy, ilang segundo ba kaming parang nahigop sa ibang dimensyon. Hanggang sa ayun na nga Sir Red, laking pasasalamat ko na hindi ko sila nakita o walang nangyari sa amin na hindi maganda. Basta't matapos po na maganap ito, ang nangyari po ay tumigil muna kami at nag-alay muna ng dasal.
Maraming salamat sa kwentong ibinahagi sa atin ng isa sa mga solid listeners natin. Pasensya na rin kung napatagal. Sabi ko nga sa inyo, muli po natin binubuksan ang ating email para sa mga kwentong katatakutan na ito na either dito po sa SHS mafe-feature or sa ating mga regular na compilation. Huwag kayong mag-alala, marami pa po tayong gagawin na mga kwento, serye, lalong-lalo na yung mga pagpapatuloy ng ating mga, alam mo yung mga case series at meron pa tayong isa tungkol sa vampire story. Sana nga ma-edit at maisalang na abangan nyo lang po dito sa Hilakbot. Sa mga nais pong magpadala ng kanilang kwento, sindakstories2008@gmail.com lamang po ang pagpapadalhan. At ngayon nakikita nyo po ako dito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. At kaya kinakaway-kawayan ko na kayo dyan. Ewan ko lang kung makuha sa editing yan na magsabay ang boses ko tsaka ito. Pero totoo po yan, as in real time sinasabay na natin ng recording na iyan. Para nang sa ganon, mabigyan naman ng kahit kaunti na glimpse kung paano ba natin ginagawa ang mga ganitong kwentuhan dito sa channel na ito. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po natin na kwentuhan dito lang sa Subscribers Hilakbot Stories. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Kapit lang sa matigas at himas lang sa madulas. I love you all. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.